Kung kailan pa naman nagsimula ng uminit ang panahon, saka pa nawala ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. At sa ibang lugar, hindi lang hanggang bukas at sa Biyernes ang water interruption. Live mula sa Pasig, saksi si Cesar Apolinario. Cesar? Pia at Igan, alam mo marami sa mga residente rito sa Pasig ang namumroblema ngayon pa lang dahil nga sa water interruption na mga binabanggit nyo. No? At hindi nila napaghandaan yung problemang yan. Dahil hindi raw naabisuan o nakabalita man lang na may water interruption, aligaga sa pag-iipon ng magagamit na tubig si Mang Ernesto. So ngayon pa lang kayo nag-iipon? Ngayon lang. Malakas naman eh. Malakas pa. Malakas pa yung tubig niya. Ilang araw to? Hanggang bukas lang daw. Alas 10 ngayong gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas ang water interruption sa Barangay Bagong Ilog, partikular sa Corporal Cruz Street. Dahil yan sa pagkukumpuni sa mga tubong may tagas. May ilan namang nakarinig ng anunsyo kaya I am ready sila. May 2 timba na ipon doon. Santa Rosa Street kami. Malapit lang kami rito Hindi sa... mo kayo apektado. Hindi naman Pero kami. naganda talaga. Pero naganda pa rin kami kasi hindi namin kasi alam yung linya ng tubig dito nung panahon pa nila ng mga nawasa. 7 oras namang apektado ang mga taga-barangay San Jose sa Mandaluyong. Namomroblema ang mga may-ari ng karinderya rito at ang mga residente partikular sa matataas na lugar, gaya ng mga condominium. Nakapaganda po ba kayo na mga tubig nyo sa mga balde? Mayroon naman. Palagi naman po. kami ready. Nakapaganda ba kayo? Ayun lang, hindi wala kaming handa ngayong tubig. Hugasin nyo. Hindi ko po alam. Wala ring tubig bukas sa ilang barangay sa Mandaluyong. Wala alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes. May water interruption din sa ilang barangay sa Makati, hindi lang ngayong gabi, kundi bukas. Sa Marikina naman, hindi lang ngayong gabi mawawala ng tubig. May 12 oras sa water interruption din gabi-gabi sa March 16, 17 at 18. Dahil din yan sa scheduled repairs. Sa San Mateo Rizal naman, 12 oras ding mawawala ng tubig gabi-gabi sa parehong mga araw. Habang ang ilang barangay, dire-diretsong mawawala ng tubig mula alas 10 ng gabi ng March 15 hanggang alas 10 ng gabi ng March 18. Pareho rin ang mga oras ng water interruption sa Rodriguez Rizal. Ang epekto ay varying. Meron yung hihina lang ang pressure, meron yung mawawalan ng tubig for 3 hours lang, 6 hours, merong 12 oras. Meron talagang wala naman. Meron naman talagang wala. Pansamantala mga mapeperwisyo ang mga customers ng Manila Water, makakahinga naman sila ng maluwag. Yan ay kung totoo ang impormasyong natanggap ng grupong Water for All Refund Movement o WARM na kinatigan ng arbitration panel ang posisyon ng MWSS na hindi dapat ipasalo sa consumers ang corporate income tax ng Manila Water. This is a little victory sa ating mga water consumers. Dapat i-implement na ito, lalong-lalo na yung pagpapatigil ng corporate income taxes dahil ito ay illegal. Itinanggi naman ng Manila Water at MWSS na may desisyon na ang arbitration panel. Ang desisyon na yan ang hinihintay ng MWSS para ipatupad naman ang mahigit 3 pesos per cubic meter rate hike ng Maynilad na inaprubahan ng arbitration panel. Gusto nang simula ng Maynilad ang utay-utay na paniningil nito na tatagal hanggang 2017. Nalulugi na raw kasi sila sa pag-delay ng rate hike. Iniakyat ng 2 water concessionaires ang kaso sa arbitration dahil imbis na dagdag, bawas singil ang inilabas sa desisyon ng MWSS noong 2013. Igan at Pia, kanina ay nag-check ulit tayo pasado alas 10 ng gabi hanggang mga 10:15. Meron pang mga lumalabas sa tubig sa mga gripo kaya good news yan dito sa Corporal Cruz Street dito sa May Pasig. Nag-text naman sa akin yung ilang mga residente sa Mandaluyong. Yung iba raw sabi nila meron pa raw tubig pero yung daw sa matataas na lugar medyo nagkakaproblema na. Pia at Igan. Maraming salamat, Cesar Apolinario.